Samut-saring gulay ang itinatanim ng mga mag-aaral at kawani ng Adiwang Elementary School sa kanilang gulayan sa paaralan. Ang kanilang mga naaani ginagamit sa feeding program sa mga mag-aaral. Broccoli, pichay, beans. Tapos pag mag-harvest ako para sa mga feeding. Isa lamang ito sa mga paraan ng paaralan para makatulong sa food security at maiwasan ang malnutrisyon sa mga bata. Pero para mapalakas pa ang kampanya ng pamahalaan laban sa gutom at food insecurity, inilunsad ang Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty o EPA program noong 2021. Ang programa ay banner program ng Interagency Task Force on Zero Hunger. Pinangungunahan ito ng DSWD at ngayong taon, target pa nilang mapalakas ang programa. Ang DSWD naman takes it as an opportunity to intensify yung implementasyon ng iba't ibang mga programa. Kasama na po dyan, of course, yung Walang Gutom 2027, which aims to curb or fight food insecurity. Para matiyak pa ang food security sa bansa, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lahat ng ahensya ng pamahalaan at mga LGU sa bansa na suportahan ang pagpapatupad ng nasabing programa. Nakapaloob ito sa Memorandum Circular No. 47 na inalabas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasama sa programa ang 28 ahensya ng pamahalaan, kasama ang Food and Agriculture Organization of the United Nations at World Food Program. Samantala, sa inilabas na pag-aaral ng Social Weather Station Survey sa unang quarter ng 2024, tumaas ang bilang ng mga pamilyang nagugutom o walang makain. Mula sa 12.6% noong unang quarter ng 2023, umakyat ito sa 14.2% ngayong taon. Base sa pag-aaral, 19% ng pamilya sa Metro Manila ang nagugutom at walang makain. Sumunod naman dito ang Luzon na umabot sa 15.3% at Visayas na 15%. Bumaba naman ang datos sa Mindanao na 8.7% mula sa 12% noong unang quarter ng 2023. This year, we're scaling up the program implementation and we aim to cover 300,000 by the end of this year. Ini-strengthen din natin yung ating coordination with various government agencies and partners dahil nga po meron tayong EPA. 1,500 na katao ang sumalang sa survey mula sa iba't ibang parte ng bansa at mayroon itong sampling error margin na 2.5%. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.